Wires connected to the camera of the Supreme Court. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Karaniwan pong laruan ang regalo sa mga bata tuwing Pasko, pero paano nga ba makatitiyak na ang laruang natatanggap ng ating mga chikiting ay ligtas gamitin? Yan ang tinutukan ni Lay Alves. Dahil ang Pasko raw ay para sa mga bata, tila hindi makukumpleto ang Pasko kung wala ang mga laruan. Sa Divisoria, mabenta ang stuffed toys, mga anime, manika at kung ano-ano pa. Sa Tiangge sa Quezon City Circle naman, patok din ang mga laruan. Naabutan nga namin ang ilang mga magulang na namimili ng mga laruan para sa kanilang mga chikiting. Ano nga ba ang hinahanap nila sa laruang kanilang binibili? Yung gusto niya lang po. Pag hinihingi po niya, yung mura lang, yung affordable sa mga mahihirap. Hindi niya tinitignan kung safe ba sa kanya? Siyempre, yung safety po sa bata. Ayon sa Bureau of Health Devices and Technology ng DOH, hindi nila matitiyak na ligtas ang lahat ng laruang mabibili sa merkado. Kaya kailangang maging mapagbantay ang mga magulang. Any ordinary parent can actually look at it themselves, no? You don't need any laboratory for that. For example, the packaging. Una, hanapin sa packaging ng laruan ang pangalan ng manufacturer at distributor at license to operate. Pangalawa, tingnan ang age grading o sa kung anong edad na angkop ang laruan. Pangatlo, hanapin ang mga nakasulat na warning, gayon din ang instruction sa paggamit ng laruan. Iwasan din daw ang pagbili ng mga laruang may sharp edges o pointed parts dahil takaw disgrasya ang mga ito. Huwag din daw bumili ng mga laruang may mga bahagi na pwedeng malulon ng mga bata, lalo na kung sanggol pa lang. At paalala ng DOH, importante pa rin ang pagbabantay ng mga magulang. Yung little toddler, mamaya nakita niya yung toy ni kuya o ni ate, mamaya siya na yung maglalaro no. Mamaya kinain na niya, nalulun na rito, nagkaroon na ngayon ng obstruction sa paghinga. Ang importante, supervised. Hindi mo pwedeng iwan lang yung mga bata. Even a 10-year-old child is still a child. Paliwanag ng DOH, mahalaga na galing sa mga lisensyadong manufacturer at distributor ang mga laruang binibili. Ibig sabihin kasi nito ay dumaan na mga ito sa laboratory testing. Matapos mag-random sampling, nagkasagawa ngayon ng BIFAD ng laboratory testing sa ilang laruang mabibili sa merkado. Ang ilang laruan kasi ay may halong mga kemikal na kung lalagpas sa acceptable level ay makakasama sa kalusugan. Nariyan ang lead na maaaring maging sanhi ng mental retardation, mercury na maaaring maging sanhi ng brain at lung damage, at iba pang mga kemikal na maaaring pagsimulan ng pangmatagalang sakit. Lead, especially, kasi ginagamit yan sa paint dati, and dapat sa toys hindi na. And then, cadmium, many other elements that are hazardous to human health. Paalala ng DOH, bigyan ng kaukulang importansya ang pagbili ng laruan para sa inyong mga anak at ibang mahal sa buhay para makatiyak na ang laruang ireregalo ay hindi pahamak ang dala. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sinong mag-aakala na mga para lang ipinagawa natin noon sa Albay ay makapaglilingkod sa mga mamamayan doon sa ibang paraan? Tunghayan po natin ang ulat na ito. Papasok sa bayan ng Santo Domingo sa Albay, mababakas pa rin ang pinaghalong pinsala na dala ng pagputok ng bulkan at ng nakaraang bagyo. Pero sa loob ng Santo Domingo Central School, tahimik. Kitang-kita ang matingkad na mga kulay asul na gusali na ating ipinagawa. Pero, bakit walang mga evacuees? Yung local government namin, hindi naman inimpose na evacuation center itong Santo Domingo Central School dahil ginagamit lang ito kung merong mga bagyo. Itong bayan ng Santo Domingo is 10 kilometers from Mount Mayon. Ngayon, hindi pa naman covered ito na pinapa-evacuate yung mga tao. Sa mga taga-Albay, magkaiba ang evacuation site para sa bagyo at sa pagsabog ng bulkan. Hindi tulad ng Santo Domingo Central School, evacuation site sa bayan ng Kamalig ang Barrio Elementary School. Dito lumilika sa mga taga-barangay Kirangay na sakop ng 6-kilometer danger zone. Kabilang ang mga sili na ipinagawa ng GMA Kapuso Foundation sa kumakanlong sa mahigit na 600 pamilya. Ang pisara, kung dati aralin ang nakasulat, ngayon pangalan ng mga evacuees ang makikita.
Ang mga gamit naman ng mga lumikas halos kasama na ng mga teaching aids. At ang bintana puno ng nakasabit na damit at mga paninda. Maganda yung yung lahat na rooms yan sa Kapuso. Saka gusto nga nila dyan mag-occupy kasi may mga CR yan. Ang damit, kumot at pagkain na ating ibinigay, malaking ginhawa ang hatid. Lalo na ang mga facial masks na ating ipinamahagi bilang proteksyon sa patuloy na ashfall. Ang mga eskwelahan po na inyong nakita kanina, kung inyong maalala, nasira po ang mga iyan ng Bagyong Reming at ating ipinatayo noong taong 2007. At yan po ay sa ilalim ng ating Kapuso School Rehabilitation Project. Kaya sa lahat po sa inyo dyan na nag-ambag-ambag noong panahong iyon para mabuo yung mga paaralang yan, sana po nasihang kayo na malaman na ang mga Kapuso Building ang kumakalinga ngayon sa mga kababayan natin na umiiwas sa maaaring pinsala na madudulot ng pagsabog ng mayon. Salamat din po sa mga katulong natin sa ating Operation Bayanihan sa Albay. Samantala, sa mga gusto pang magpaabot ng tulong sa mga apektado ng mayon, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa mga bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. Maaari po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com para naman sa credit card donation. Susunod, eksklusibo ang kuha ng CCTV sa bugbugan at saksakan sa loob ng isang eskwelahan. Isa ang patay. Claudine Barreto, ano kaya ang ikinagalit kay Mark Anthony Fernandez kaugnay sa gagawin nila na pelikula? Mr. Ranillo nagsalita na tungkol sa mga kinaharap na kontrobersya at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.